Isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon ay inyong matutunghayan ang mga mahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Sa Kabanata 47 na pinamagatang ang dalawang donya. Kakaiba, kaibig-ibig at kasinta-sinta, ilan lamang sa mga katangian ng isang mga babae na talaga namang ninanais ng mga kalalakihan na makasama sa buhay. Ang mga babae na kadalasang nagpapatibok at nagbibigay ilaw sa tahanan ng kanilang pamilya. Marami ang ninanais na maging donya o tawagin silang donya upang sila ay magkaroon ng titulo bilang sa pagbibihis ng isang mayaman, kilala sa lipunan, o di kaya'y isang matanda na at wala ng pakinabang sa buhay. Ang dalawang donya na ating kikilalanin sa kabanatang ito ay nagbigay ng buhay sa dalawang lalaki sa nobela. Atin silang suriin kung karapat-dapat ba sila na kilalanin sa kani-kanilang mga titulong pinanghahawakan at kaninong o sino kayang donya ang sa kanila ang kayang magbigay ng pagkikilanlan at katangi-tanging imahe. Ang pagmamahal kaya nila sa kanilang mga sarili ay kaaya-aya at kung sa kani-kanilang mga asawa naman ay huwaran, dito natin malalaman. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, donya. Ang donya ay tawag sa mayayaman at kilalang mga personalidad ng lipunan sa bayan. Sila ang katangi-tangi at may mga magagandang imahe na pinag-iingat-ingatan. Pambihira ang kanilang mga katangian at sila ay kagalang-galang. May mga kakaibang anyo at talaga namang titingalain. Ikalawang salita, pintas. Ang pintas ay ang pagpapahiwatig ng pagkikwestiyon sa isang bagay at panlilibak ng iyong kapwa. Pagsasabi ito ng mga hindi magandang katangian ng isang tao at hindi ito magandang tularan. Isa itong nakapupuot na pagsasabi ng mga bagay na iyong ikahihiya sa mga taong makaririnig at makakaalam. Ito hindi kaaya-ayang pamamaraan. Ikatlong salita, franela. Isa itong malambot na uri ng tela na kadalasan ay ginagamit upang maging presko ang iyong pakiramdam. Ito rin ay isang bagay na tinataklob sa iyong likod pababa ng iyong balikat upang maging komportable ang iyong pakiramdam. Ikaapat na salita, pilantod. Ang pilantod ay isang uri ng sakit o katawagan sa sakit na apektado ang kondisyon sa pababang bahagi ng katawan, partikular ang paa. Kadalasan, ito ay sanhi ng isang aksidente o kaya naman ay sakuna. Nahihirapan na lumakad ang mga taong may ganitong kondisyon kung kaya't gumagamit sila madalas ng tungkod o baston. Ang mga tauhan, Doña Victorina, Don Tiburcio, Doña Consolacion, Alperes, Linares, Maria Clara, Sinang, Victoria, ang mga kababaihan. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa daan, sa tapat ng tahanan ng Alperes, araw ng linggo. Dumako tayo sa buod ng kabanata. Sa sobrang saya sa loob ng sabungan, ay abalang-abala ang lahat
sa pakikipagpustahan at panonood. Napasyahan naman ni Doña Victorina at Don Tiburcio na maglakad-lakad upang malaman kung paano maayos ng mga tahanan at mag-alaga sa bukid ang mga katutubo. Sa kanilang pamamasyal, ikinagagalit ng Donya na sa tuwing ito ay hindi man lamang napapansin ng mga nakasasalubong dito upang magbigay galang. Lagi niyang kinakawawa ang asawang pilantod at inuutusan pa na paluin ng tungkod ang sinumang nakasasalubong na hindi bumabati. Ngunit ito ay tinututulan ni Don Tiburcio. Pakiramdam ni Doña Victorina na siya lamang ang perpektong babae kung kaya't bukod sa kinagagalitan ang mga hindi man lamang siya naaalala batiin, ay madalas din niyang gawin na magpintas sa mga nakikita at lahat ng ito ay pawang nakadudurog ng pagkatao. Sa paglalakad-lakad ay nadaanan nila ang tahanan ng Alperes na kung saan naroroon sa bintana na nakadungaw ang isa pang donya, si Doña Consolacion, na mayroong pranela sa kanyang balikat at ang nakagawiang ng tabako na nakasubsob sa bunganga nito. Nagkatinginan ang dalawa na tila'y nagsusubukan sa titig na mula ulo hanggang paa ang pagkikilatisan. Pagkatapos na suriin ang katauhan ni Doña Victorina, ay ngumuso at dumura si Doña Consolacion na siyang ikinagalit ng Donya. Nagharapan ang dalawang Donya at nagkutyaan patungkol sa inggitan at kung sino sa kanila ang mas papaboran at igagalang ng mga tao. Nagpatuloy ang pagsisigawan, paglalaitan, at pagtatalakan ng dalawang donya. Karunungan ng kabanata, respeto at pakikipagkapwa-tao. Sa ngalan ng respeto at pakikipagkapwa-tao, nakasalalay ang isang magandang samahan at matibay na pakikipag-ugnayan. Malinis na hangarin sa bawat isa at mapayapa na adhikain tungo sa ikabubuti ng bawat isa. Ang pinakaiingatan na respeto ng bawat isa sa atin ay ang sandata natin upang maging kagalang-galang sa mga mata ng tao. Hindi naman natin kailangan na maging gusto ng lahat, ngunit maging magalang sa bawat isa upang maging o magkaroon ng magandang samahan. Ang respeto ay hindi kailanman mahihingi, bagkus ito ay binibigay ng kusa. Kusa na loob ang puso at buo ang kalinawagan. Ang pakikipagkapwa-tao ay isang paraan upang magkaroon ng ugnayan sa bawat isa. Kung ikaw ay nasa taas na kalagayan, marapat mong yumuko upang magbigay galang sa mga taong nakatulala sa iyo. Ito ay isang uri ng pagbibigay ng respeto at pakikipagkapwa-tao na hindi kailangan maalis. Huwag mong hayaan na madungisan at mabahiran ng hindi magandang katangian ito. Mabuti na ikaw ay maging isang huwaran at magbigay ng respeto sa iba, kaysa naman ikaw ay kamuhayan at hindi igalang. Ang pagbibigay ng respeto sa bawat isa ay pagpapakita ng pagmamahal sa bawat kapwa-tao. Pahiwatig ng kabanata. Respetong hinahangad ay magmumula sa sarili lamang. Kung marunong lamang magbigay ang lahat ng tao, ay wala sana ang magkukulang, bagkus ito ay patuloy na mapupunan. Kung ang respeto na iyong ninanais ay uumpisahan sa sarili mong pagkatao, ay madali mo lamang ito mararamdaman.
Bilang isang nilalang na may mabuting kalooban, ang respeto ay hindi binabaliwala lamang. Hindi kailangan na pakiusapan ng iilan kung marunong kang magsimula ng kabutihan. Ito ay patuloy na dadaloy at kusang matatanggap ng walang tanong. Sa respeto nagmumula ang magandang samahan na siyang bubuo at tatatag sa matibay na pakikipagkaibigan. Panatilihin ang mga paa ay nasa lupa upang kahit anong mangyari ay hindi makaabala sa iba, kundi maging huwaran pa. Ang respeto ay hindi hinihingi pagkus kusa sa taong kagalang-galang at karapat-dapat. O mga bata, ako ay mag-iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmos na isipan at huhunmahin ang taguntalentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Alam mga bata, hanggang sa muling kabanata, para sa kabanata 48 na pinamagatang mga talinghaga. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Alam mga kapanitikan, hanggang sa muli!